Ani kami dyan mga 100,000. Isang ani. Isang ani ho yun. Oo. Guys, good morning. Welcome back ulit sa another episode ng Impush Journey. Nandito po tayo sa tomato farm. At nag-harvest tayo ng kamatis. Alamin natin kung magkano nga ba yung kinikita dito sa pag-tatanim ng kamatis. So mamaya interviewin po natin yung si Kuya Johnny, yung expert sa pagtatanim ng kamatis. So nakikita nyo po, nag-harvest sila ng kamatis ngayon. At parang medyo mahal ngayon yung mga gulay. So alamin natin mamaya kung magkano nga yung kinikita nila dito sa paghahalaman tulad ng kamatis. So nakikita nyo, meron pa uli silang mga pasunod na crop dito, sitaw naman. Para sa susunod, pagka medyo lugot na yung kamatis, meron po uli silang panibagong crop na i-harvest o i-cultivate. So nakita nyo, meron na kagad siyang tanim na sitaw. Ganyan po yung mga technique ng mga farmers dito. So nakita nyo, ganyan o, nilalagay lang nila dito sa balde. O may pinakalalagyan sila na ano, habang kinukuha nila yung mga ganito. Ayan, ganyan no. Kahit pala parang medyo hilaw, pwede no? Hindi. Pwede na pala yung mga ganito. Hindi. Basta pumula ng kaunti. Basta pumula ng kaunti yung pwede na.
Saling. Oo. Ganda ko lang. Nababawas ang buo. Yun naman ako hindi naniniwala sa'yo. Ay, yung kahong ano, kala ko ikakonti na makukuha eh. Bawas. Dalawang daan. Yan, dito po nila yan pinapakay. Depende sa size. Tapos ilalagay sa mga kahon kung anong size. Primera kahon ay nagkakahalaga ho ng 2,006. Bawat isang kahon. 21 kilos ang laman. At yun ho naman sumunod, 2004. Ang sumunod, 2001. Ano, yun yung primera. Yun ang small. So yan, nahingi ho tayo na konting tips sa expert sa pagtatanim. Kuya Janay. Ito lang ho, kamatis, talagang ma-atensyon ang pagtatanim. Hindi basta na itanim, kundi talagang gastos, atensyon, at tinitingnan kung ano ang maninira na dapat alisin. Kung anong gamot ang dapat gamitin, depende rin ho sa maninira na dumarating. Yan lang ho ang aplikasyon sa buhay magkakamatis. Maraming dapat pang pag-aralan para may ayos ang kanyang tanim. Ayun. Sa takbo ng panahon ho, nakabatay ang presyo na tumataas. Dahil pag wala at nasira ng bagyo, tumataas na ho ang presyo. So yan po mga tip. Kuya, sa magkano yung mga estimated na kita? Halimbawa, isang putihan na ganito, nakakailang kilo ho sa isang putihan? Kami ho din sa wala pang isang hektarya, ay siguro na sa mga 600 to 700 kahon ang aming makukuha. Bali mga 1/3 ng isang hektarya. Sa 1/3 ho ng isang hektarya yun. Oo, so 1/3. Kung isang hektarya yun, 1,000 kahon ang pwedeng makuha. Depende rin sa bunga, mapagpapabunga mo ng kamatis. Ayun ang dapat na pinaka-importante kung paano mo pabubungahin ang kamatis. Pero ito ay maaluwang na tarbahuin kung sanay ka na. Bali, aral at aral pa rin lang ho ang pagpapabunga. Ayun ang... So nakikita nyo po yan, daming kamatis. Ang gaganda pa ng bunga. At yung pong Kuya Johnny, siya po ang sadyang dalubhasa pagdating dyan sa pagpaparm ng mga halaman. Kaya lang yan, first, na buhay kami sa pagkakamatis. yan po yung first primera klase, yung medyo malalaki. Laho ang yaman dito. O yun, na rinig natin ang mga tip na Kuya tungkol dyan sa paghahalaman dito sa probinsya. Tiyaga lang ho. Hirap at pagod ho ang puhunan. Kaunting kapital. Sa ganyang kalawak po na lupa, 3/4 hektarya, magkano pong halos magiging kapital dyan? Mahigit 100,000. 100k, may gitaw. 100K. Depende sa dating ng maninira. Pag dating ng maraming maninira, malaki din ang gastos. Bata pa lang. Eh yung isang harvest po na ito, yan, magkano halos yung kikitain nyo halimbawa sa isang biyahe na ito? Aba, sa ngayon, siguro pipi, dahil madami ngayon, dahil kung hindi bumaba ang kamatis, ani kami dyan mga 100,000. Isang ani. Isang ani ho yun. Oo, itong ani, itong ngayon. So narinig nyo na po ang tip natin. Bali,
kikita sila 100k, pero may mga gastos din po yun, ano? May mga gastos pa rin lang babawasin sa magtatrabaho, mamumutim, mamimitas, basta lahat ng sa tracking, biyahe na Sa isang harvest lang ho yun, sa isang harvest. sulit naman ho sa ngayon. Sa isang harvest dahil mahal ang kamatis. Ano kuya, mapapayo niyo sa mga gustong maghalaman? Ang may papayo ko lang sa gustong maghalaman ay mag-aaral muna sila bago sila mga kapital para huwag masayang ang kapital. Mag-aaralan muna nila kung paano iaayos ang pagtatanim. Dapat meron po silang idea o may kaalaman bago magtanim, ano? Dapat. Dahil kung basta katatanim, wala kang alam, malulugi ka lang. Yun ang tip ko sa mga gustong umaya sa amin na manananim. Pero ito mahirap, talagang pagod ng kapital, pagod ng puhunan. Hindi ka nagtiyaga, wala tayong nilaga. Yun. Tiyaga-tiyaga lang magtanim. Huwag sasawa ng pagtatanim dahil ito maaari din ikaw malugi. Pwede ka naman tumubo ng malaki. Gaya ngayon, tubo kami ng malaki dito. Dahil Tama ho sa presyo. tama sa presyo, tama sa bunga. Pag-aralan namin mabuti kung paano pabungahin. Kumbaga, base na sa experience niyo kaya nagkakaroon ng mga gantong klase ng harvest. Na klase at kung paano pagagandahin. Yun ang mga dapat pag-aralan. Dahil ito kamatis mahirap trabahuhin. Pero pagka natutunan mo, okay lang. Maganda ang iyong kita. So, ayun po, narinig po natin ang mga tip at sana po yung makatulong sa atin sa mga gustong maghalaman, lalo na tulad itong pagkakamatis. Masaya itong magkamatis. Lalo pag nakita mo ng bungahan dahil napakaganda talaga ang bumunga ng kamatis. Meron marani, pag sadyang mabunga kamatis mo, 1 puno, 2 kilo. Yung pwedeng ma-harvest. Kaya kuya, maraming salamat to sa tip at sana ay makatulong sa mga manonood natin. Yan, nakarinig po tayo ng mga tip mula doon sa Kuya Johnny na siya po siya niyang naghahalaman. Expert po siya sa pagdating sa mga halaman. At sana po ay marami tayong natutunan pagdating dito sa paghahalaman. So nakikita niyo po yan, oh. Puro kamatis. Tapos may pasunod na rin na sitaw. So, marami pong salamat sa panonood. At kung nagustuhan niyo po yung video, paki-like and subscribe na rin po kayo. At pindutin niyo po yung notification bell para ma-update po kayo sa susunod ko pang mga i-upload. So, hanggang dito na lang po at marami pong salamat mula dito sa Kamatis Farm. God bless po at bye-bye.